Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng isang nurse na nakaranas ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa isang bayan na sinalanta ng bagyo. Makakaranas tayo ng mga kababalaghan at mga kaluluwang naglalakad sa mundo ng mga buhay. Habang siya ay naglalakad sa lumang baryo, makikilala niya ang isang batang babae na magdadala sa kanya sa isang nakaraan na puno ng misteryo. Ano nga ba ang lihim ng Baryo Maligaya at ano ang koneksyon nito sa mga kaluluwang hindi matahimik? Tara, samahan niyo ako sa nakakakilabot na kwento na ito. Isa akong nurse na na-assign sa isang bayan na sinalanta ng bagyo. Ayoko na sanang sabihin kung anong bagyo, kung anong bayan, dahil alam ko na may mga nakikinig na baka maapektuhan. Hindi naman ito nakakatulong sa mga nawalan ng mahal sa buhay na marinig na may nakakita sa mga kaluluwa ng mga pumanaw sa bagyong iyon. Nung makarating ako sa bayan na iyon, hindi ko na iisa-isahin yung mga nakita ko. Mga patay na katawan, mga labi ng mga tao na hindi nakaligtas. Nung oras na iyon, hindi ko pa alam na may makikita akong mga multo. Pero ramdam ko na may kakaiba. Parang may mga naglalakad sa paligid namin na hindi namin nakikita. Habang naglalakad ako, tumusok sa paa ko yung matulis na kawayan. Hindi ko alam kung paano ako nasugatan ng ganoon, pero ang sakit parang tumusok sa buto ko yung kawayan. Nung oras na yon, parang nagbukas yung sugat na yon ng pinto sa mundo ng mga patay. Nung tignan ko yung paligid, may mga naglalakad na tao sa paligid namin, pero ako lang ang nakakakita sa kanila. Naglakad ako palayo habang pinipigilan yung pagdurugo ng sugat ko. Hindi ko alam kung saan ako papunta, basta naglakad lang ako. Tapos nakita ko si Tia Belen, isa sa mga kamag-anak namin na nakatira sa bayan na yon. Nakita ko siya na naglalakad sa gilid ng kalsada. Tinawag ko siya pero hindi niya ako narinig. Doon ko naisip na baka isa siya sa mga hindi nakaligtas sa bagyo. Nung makita ko si Tia Belen, doon ko naramdaman yung bigat ng nangyari sa bayan na yon. Umiiyak ako habang naglalakad. Tapos may batang babae na lumapit sa akin. Sabi niya, "Ate, bakit ka umiiyak?" Sabi ko, "Ang dami kasing namatay." Tapos sabi niya, "Bakit? May namatay ba?" Doon ko lang na-realize na nasa isang lugar na ako na hindi ko alam kung saan. Luminga ako, wala na yung mga sirang bahay at mga sasakyan. Nasa isang lumang baryo na ako, yung mga bahay gawa sa kahoy at pawid. Yung mga tao nakasuot ng mga lumang damit, parang nasa nakaraan ako. Tinanong ko yung batang babae kung anong taon na. Sabi niya 1940. Tinanong ko kung anong pangalan ng baryo. Sabi niya Baryo Maligaya. Naglakad kami ng batang babae papasok sa baryo. Yung mga tao hindi ako pinapansin, parang hindi nila ako nakikita. Yung mga lalaki, abala sa pagkukumpuni ng mga bahay. Yung mga babae naman, naglalaba at nagluluto. Yung mga bata, naglalaro sa kalsada. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanila. Tinanong ko yung batang babae kung sino-sino yung mga tao doon. Sabi niya, yung mga lalaki raw ay mga tatay nila. Yung mga babae ay mga nanay nila. Yung mga bata ay mga kapatid nila. Sabi ko, ang dami naman nilang kapatid. Sabi niya, hindi naman daw. Iisa lang ang tatay at nanay nila. Sabi ko, hindi pwede yun. Sabi niya, pwede naman daw. Doon ko naisip na baka kaluluwa lang ng iisang pamilya ang mga taong yun. Nung sabihin ko yun sa batang babae, bigla siyang tumakbo palayo. Tinawag ko siya pero hindi siya lumingon. Naglakad ako palabas ng baryo, pero habang naglalakad ako, parang hindi ako nakakalabas. Paulit-ulit lang yung itsura ng mga bahay at mga tao. Nagulat na lang ako nung marinig ko yung boses ni tatay na tinatawag ako. Paglingon ko, nasa kalsada na ulit ako. Tumakbo ako papunta kay tatay. Sabi niya, kanina pa raw nila ako hinahanap. Saan daw ba ako nagpunta? Sabi ko, may pinuntahan akong baryo. Pero hindi ko alam kung ano yon. Tapos kinuwento ko sa kanya yung mga nakita ko.
Sabi ni tatay, hindi raw niya alam kung anong baryo ang tinutukoy ko. Pero may narinig na raw siyang kwento na may isang pamilya na namatay sa isang malaking pagbaha sa bayan na yon. Baka raw yun yung nakita ko. Sabi ko, kung ganoon, bakit ganoon ang itsura ng baryo nila? Sabi ni tatay, baka raw yun ang pinapangarap ng pamilya na yon, na magkaroon ng sariling baryo na sila lang ang nakatira. Nung marinig ko yun, naisip ko na baka ganoon din ang pangarap ng mga taong nawalan ng mahal sa buhay sa bagyo, na balang araw ay magkaroon sila ng sariling baryo na sila lang ang nakatira. Sa kwentong ito, natutunan natin na minsan, ang mga alaala ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala, lalo na kung puno ito ng hinagpis at pangarap. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, ang mga kaluluwa ng nakaraan ay laging nagmamasid. Paalam.